Umarangkada na ang ikapitong maritime cooperative activity sa pagitan ng Pilipinas at ng Estados Unidos sa Bajo de Masinloc sa Zambales. Kasama sa pagsasanay ang Maritime Domain Awareness o MDA, communication exercises, division tactics o pagbuo ng formation sa gitna ng dagat at ang fire support rehearsal. Si JM Pineda sa detalye live. Rise and shine, JM. Audrey, kinumpirma nga mismo ng commanding officer ng BRP Miguel Malvar na Chinese Navy ships yung nagpakita kahapon habang sinasagawa yung maritime cooperative activity sa malapit na bahagi ng Bajo de Masinloc. Inaasahan na daw ng Philippine Navy na magpapakita ang mga barko ng China dahil ugali na daw nila ang biglang lumitaw sa mga pagsasanay ng Pilipinas kahit hindi nila ito teritoryo. Maaga pa lang kahapon, naglayag na papuntang Bajo de Masinloc ang bagong barko ng Philippine Navy na BRP Miguel Malvar. Ito ang barko na nanguna sa ikapitong maritime cooperative activity sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. 40 to 50 nautical miles lang ang layo ng lugar sa pinagsanayan sa Bajo de Masinloc. Kalahok ang BRP Cabra ng Philippine Coast Guard, air asset ng Philippine Air Force at ilang mga miyembro ng US Marines. Iba't ibang mga pagsasanay ang ginawa ng magkakaalyadong bansa. Kasama na riyan ang Maritime Domain Awareness o MDA, communication exercises, division tactics o pagbuo ng formation sa dagat at ang fire support rehearsal. Sa gitna ng pagsasanay kung saan lumilipad sa area ang helicopter ng Philippine Air Force para mag-aerial surveillance na bahagi ng fire support rehearsal, biglang lumitaw ang Navy ship ng China at nagpaikot-ikot sa lugar pero hindi nagpatinag ang dalawang hanay at itinuloy ang pagsasanay. We were able to detect it sa radar natin from the range of 8 to 10 nautical miles using our sensors, our radar and electro-optic system. However, wala naman pong ginawang unusual activity. So we keep on tracking them, monitoring them. They even launched their helicopter this morning kasi we remain focused on the objectives of this training. So yun ang pinaka-importanting mission namin dito sa barko. So we stick to the plan and then we executed the plan properly. Bagamat hindi ito pasok sa territorial at contiguous zone ng bansa, nasa loob naman daw ang barko ng China ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Inireport din agad umano ng grupo ang pagpapakita ng barko sa headquarters ng Philippine Navy. Wala rin daw interaksyon na nangyari sa pagitan ng Philippine Navy at China. Walang radio challenges na nangyari from us and from them. So we just keep on monitoring each other, maintain safe distances. Even their helicopters, di sila lumapit sa atin. Hindi na raw bago ang pagmamatsyag ng China tuwing may pagsasanay, pero tiniyak ng Navy, hindi sila ang mangunguna sa pagtaas ng tensyon sa rehiyon. It's our first official mission since we were commissioned last month, May 20, coincided with the celebration of the Navy Day. So the crew were very excited and we were able to test not only our new equipment but yung capacity ng mga tao natin to handle these modern weapons and sensors that we have. Ang maritime cooperative activity ay pagpapakita ng bansa ng presensya sa ating teritoryo. Wala naman daw dapat ikabahala dahil sumusunod ang bansa sa international maritime law. Pinakamalagang aspect ko nito is we were able to test our capabilities. We were able to operate to enhance our interoperability. Hindi lang po sa forces natin, which is we call it interagency interoperability with the Coast Guard. We also have a joint interoperability with the Philippine Air Force, and we were able to have a combined interoperability with US forces. Audrey, para sa Philippine Navy, tagumpay ang kanilang isinagawang Maritime Cooperative Activity o MCA kasama nga ang Philippine Coast Guard pati na rin yung kaalyado nating bansa na Estados Unidos sa kabilayan ng mga hamon na kanilang kinaharap. Kasama na dyan yung pagpapakita at paglitaw ng Chinese vessels at syempre yung hindi magandang panahon kahapon. Yan muna ang latest. Ako si JM Pineda para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Maraming salamat, JM Pineda.